Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Bueno, 28 ng Hunyo, Miyerkules. Magandang hapon po sa inyong lahat, parang Alex. Magandang hapon. Maulan na naman. Malakas ang ulan. Usual, yun na. Diyos ko po. Ay, nako. Ingat po the road is slippery. Ay, kapag medyo may problema ang inyong mga gulong, lalo-lalo na kayo magbabiyahe, Nako, yun. ay sigurado ito na yung panahon na talagang palitan niyo yung mga gulong ninyo na medyo napapanot na kasi baka sasadsad kayo. Exactly. Eh, FYI lang ho yan. Tip lang ho yan mula ho sa Kilos Madulas ang Pronto. kalye. Dahil madulas ang kalye. Umpisa na ho, investigahan at serbisyo publiko. Eto na. Pinay sa Saudi, inalat sa trabaho, hindi na pinasusweldo, minanyak pa ng amo. Alamin sa Kilos Pronto. Tulay sa isang bayan sa Abra, tila wala sa mapa. Mula nang masira, hindi na nagawa. Alamin sa Kilos Pronto. Garment factory sa Pasig, sobrang tuso. Wala sa minimum pasahod sa mga empleyado. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, investigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Umpisahan na natin ang serbisyo publiko. Sumbong OFW po muna tayo. Isang Pinay na OFW sa Riyadh na si Jula Galabi ang humihingi ngayon ng saklolo. Makailang beses na raw siyang pinagtangka ang gahasain ng kanyang Arabong amo. Naku. Madalas daw na pinapasok siya sa kanyang kwarto. Hinahawakan sa mga masiselang bahagi ng katawan at pinakikitaan ang ari nito sa kanya. Diyos ko po. Buong lakas naman daw na nanlalaban si Jula upang hindi maisakatuparan ang kanyang ng kanyang manyakis na amo na masamang balak nito sa kanya. Bukod pa rito, 4 na buwan na rin hindi siya pinapasweldo. At madalas na sinasaktan at binabato ng kung ano-anong bagay tuwing ito ay nagagalit. Well, panoorin na po natin itong ipinadalang panawagan ni Jula Galabi. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Kasi po 2 beses na ako muntik kasain dito ng amo ko. Habang wala po yung amo kong babae. Tsaka po hinawakan niya rin pa ako sa masiselang parte ng katawan. Tsaka po nagpapakita rin po siya ng ari niya. Sana po matulungan niyo ako kasi po natatakot na ako dito. Baka po kasi kung ano pa pong gawin niya sa akin. Alam mo, Tolben, paring Alex, pinuntahan ng Kilos Pronto ang opisina ng agency ni Jula, ang One World Employment Network Incorporated, at narito ang ating natuklasan.
One World Employment? Wala na po dito, sir. Saka yung One World, hindi namin na-entertain na. Wala, hindi na po. Bawal na po entertaining yan dito. Pero wala na po sila Wala dito na sa po dito. Last December pa po umalis dito. Sa POA na po kayo kasi umalis na po yung may-ari. Hindi po nagawa ng address. Kinukuha nga namin. Wala na po kaming idea po kung nasaan na po yung One World na yan. Pinabenta na po yung nabili po ng Arabianan. Kapag nag-change address sila sa POA po. December ano po sila na... Nasa December po. Siguro second week, mga ganun. Ito, 2000 yung last 2000. Last, ano na ito, 16 lang. Sa listahan ng Filipino Accredited Agency ng Philippine Overseas Employment Agency ay suspendido na ang operasyon ng One World Employment Network Incorporated. Kaya nga ginawa natin, kaya nga ginawa natin tulero yun, Lex, talagang sinurveillance para makita. Kasi kung minsan itong mga agency na to gagawa ng kalokohan, biglang mawawala. Ayan, napatunayan natin, suspendido na. Ay, hindi na suspendido, ala na doon sa kanilang kinaroroonan. Paano po habulin ito ngayon? Buti na lang, nandyan yung OWA, Tolben, parang Alex. Nasa linya ng telepono si Ma'am Josephine Tobia, ang head po ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang hapon po, Miss Tobia. Nawala. Naputol. Dahil ang lakas kasi ng kidlat. Pagpasensya niyo po, ganun talaga ho. Ay, kanina, nasa linya na, Si Ma'am Josephine. Alam naman natin, Tol Erwin, pag tinawagan natin, ayan, nawawala-wala tayo dahil alam naman natin, pag tinawagan natin si Josephine Tobia, talagang tumutulong. Automatic. Gobyerno sa gobyerno. Correct. Kaya lang, itong nangyayari sa weather natin dito, lakas talaga ng kulog dito sa Quezon City, thunderstorm. Kaya medyo nawawala. Anyway, balikan na lang natin yan, Tolben. Yung problema na yan, na mamaya-maya pag nakontak natin si Miss Josephine Tobia. Okay. Kaya mga ka-KP, I'm sure hinahanap po ninyo yung mga aksyon na ginawa ho natin, yung Kilos Prontong aksyon. Ito ang Kilos Pronto update. Kung matatandaan nyo po, lumapit to sa ating tanggapan si Leopoldo Peralta para po humingi ng tulong para sa kanya pong kapatid na si Perlita Panes na nagtatrabaho po yan sa Riyadh, Saudi Arabia, na unti-unti na raw po nawawala sa kanya pong sarili. Panoorin po natin ang pagbabalik bansaho ni Perlita para makapiling na po niya ang kanyang mga pamilya. Panoorin natin. Ako'y nabamahala sa sinasabi niyo. Nakakausap pa ba ng maayos? Ang 9 ng Hunyo nang lumapit sa Kilos Pronto si Leopoldo Peralta para humingi ng tulong na ma-rescue ang kanyang kapatid na si Perlita Panes na isang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Di umano'y nasiraan na raw ng bait si Perlita dahil sa hirap na naging trabaho sa kamay ng kanyang amo at nanghihingi ng tulong na makauwi na lamang ng bansa ang kanyang kapatid dahil sa kanyang kalagayan. Medyo parang nanghihina na. Pangatlo, hindi na nagsasalita siya. Kaya naman, Kilos Pronto nating inaksyonan ang daing ni Mang Leopoldo. Siya ho yung head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. So, hintayin natin kung ano yung medical report ng SWA about her. Doon natin malalaman kung kailan siya mapapauwi. At nitong 16 ng Hunyo, nakabalik na ng bansa si Perlita Panes at narito ang kanilang mensahe. Nagpapasalamat po kami. Nakauwi na po ang kapatid ko sa pamamagitan po ng Kilos Pronto. Ayun, salamat sa Diyos at napauwi na yung OFW na yun. Pero balikan po natin si Miss Josephine Tobia, ang head ng OWA Advocacy and Social Marketing Division. Magandang hapon po, Miss Josie. Yes, good afternoon po. Naputol tayo kanina. Ma'am, ilalapit lang sana namin ulit ito na mga kalunos-lunos na nangyayari ngayon sa isang OFW natin sa Riyadh, kung saan minamanyak na nga siya, hindi ba pinapasweldo. Ang masaklap, yung kanyang ahensya, yung ahensya ni Jula Galabi, ay sarado na po. Wala na. Cannot be found. Yeah. So talagang kahit naman din cannot be found, na-identify naman natin. Sorry kasi hindi ko narinig yung salaysay ng worker kanina. No? Opo, minamanyak siya, ma'am. Pinapasok sa kwarto. Pagkatapos ay hindi pinapakitaan pa ng ari. Pagkatapos walang sweldo 4 months na. Gusto na pong umuwi, ma'am. Opo. Pwede po nating pa-locate yan sa ating well-off sa Riyadh
para mapauwi siya. Opo. No? Siguro may FRA pa naman yan. At saka kahit na wala ba siyang PRA dito, sir? Naku ma'am, yun, wala na ma'am. Yung One World Employment Sarado Network na. Incorporated, pinuntahan namin, sarado na. Suspendido. Suspendido. Oo. Anyway, malolocate pa rin naman natin yung FRA. So, Okay. at the same time, makikita rin natin doon sa mga dokumento. Kung dumaan naman siya dyan sa ahensya na yan at nasara lang, but may mga dokumento naman para ma-locate natin yung OFW, pati yung contact number niya, mapapa-rescue natin yan. Okay. Ma'am, nais ko rin na kayo pasalamatan na yung isang OFW natin na inilapit lang natin noong June. Kailan yun, Alex? Parang Alex? Bago lang yun. Last week lang. Nakauwi na po. Yung naalala nyo, yung lumapit yung kanyang kapatid noong June 9 para pauwiin yung kapatid dahil hindi na raw mali-mali na yung sinasabi. Mukhang nagkakaproblema na. Nakauwi na po, ma'am. Nandito na. Si Perlita Panes. Si Perlita Panes. Salamat po, Ma'am Josie. Maraming salamat din sa inyo. Yes. All the time. All right. Salamat po, Ma'am Josie. Thank you. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ho ang Kilos Pronto. Baay Bridge sa Abra, hindi na raw madaanan ng mga motorista. Reklamo ng isang concerned citizen mula sa Tabyog, Bukay, Abra. Tuluyan na raw nawasak ang Baay Bridge na karugtong sa Abra Cervantes Road at Langangilan. Sa larawang ipinadala ng hybrid Integrated Public Service Kilos Pronto, makikita ang sirang tulay ng Baay Bridge sa Abra. Hindi na raw ito madaanan ng malalaking sasakyan. 2004 pa raw ang unang masirang tulay pero nagagamit pa raw ito. Pero nung nakaraang taon ay tuluyan na raw itong bumigay. Inilapit na raw ito ng mga residente sa lokal na pamahalaan ng Abra para magawa ng paraan itong tulay. Pero hanggang ngayon, wala raw matibay na plano para sa tulay. Sus Mariosep, ito po minsan nakatiwangwang na lang. Para sa agarang ayuda, pwede ba natin tawagan kung nandiyan na sa linya itong telepono? Okay, si Undersecretary Romeo Momo ng Department of Public Works and Highways for Luzon. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Okay, kasama po natin si Erwin Tulfo, ganun din si Alex Santos. Ben Tulfo ho to. Sir, nilalapit lang ho namin sa may tulay ho sa Abra, sir. Sa Baay, Baay Bridge, Langangilan, Abra. Ito ho. Yes. Oo nga, Baay Bridge ho, kala nung tulay. Baay Bridge, yes sir. Meron na ho ba kayong plano ho rito? Kasi matagal na rin ho yung mga kababayan ho natin doon na gusto ho talaga nilang... Yes, sir. Actually, nabid na ito, nabid ito noong naka-2015. At how it was awarded to one contractor na actually ang isang contractor na ito, ang Weir Construction, na-award sa kanya yung 94 million worth ng contract. Okay. However, until now, hindi inumpisahan ng contractor. So it was terminated mutually. Mutual, actually it was terminated. At pending audit and inventory,
we are recommending for the blacklisting of the contractor. Nako. Sir, kung ba-blacklist lang ho natin ng contractor, pero yung tulay nakatiwangwang pa rin, hindi nagagamit. Siguro, sir, mas maganda bago, hindi naman importante kung ma-blacklist na ho yung contractor dyan. Yun lang ho mga tao roon at mga hindi maadan. Siguro, sir, mas magandang priority ho yan eh. Madali hong i-sanction yung contractor, sir eh. Pero dito ho, matagal na ho sila talagang ito'y umaasa, sir, parang wala pa rin nangyayari. Yes, actually, gagawin natin ngayon, we are doing the inventory at in-advertise rin natin for rebidding. Okay. Rebidding. While doing the rebidding, may ginagawa din kaming isang auction at ito'y construct ng isang temporary belly bridge. At gagawin muna namin itong temporary belly bridge. And at the same time, mabilis kasi itong temporary belly bridge. Sa tingin namin, isang buwan matapos namin. Okay. At yung belly bridge na magiging detour ng mga okay. habang ginagawa natin yung tulay. Pero sa palagay nyo, sir, yung timeline ho ninyo, let's say kung gagawa kayong temporary bridge lang ho para magawa talagang, retrofitting ho bang gagawin nyo o rebuilding na, sir? Actually, reconstruction talaga. Reconstruction na, okay. Sira talaga. So, for a while, sir, magagawa ho muna kayo ng temporary ho na daanan na tulay habang ito ho'y magre-reconstruct ho kayo ng bago. Tama po. Gagawin ho namin right now, by June 29, we'll start the hauling ng mga building panels. Ayan. There are about 51 building panels ang kailangan. So, mag-uumpisa kaming mag-hakot nito from Murong Bataan to Abra, and we think we can finish that in 1 week. And then, yung hauling lang, yung transporting ng mga building, they will start already the Okay, sir. Sir, well, sir, kami ho'y mag-aantay na lang, sir. Total, anyway, nakaabot na ho ngayon sa inyo at natutuwa ho siguro ngayon ang mga kababayan ho natin nandyan, apektado sa Abra, at kami ho'y nagpapasalamat ho sa inyo, pero ay susubaybayan na lang ho namin yung progress ho nitong tulay na to, sir. We'll do our best na talagang mahakot na natin sa material. Ito rin start already the construction ng Alright, sir, kami nagpapasalamat ho sa inyo. Thank you, Yusek Momo. Thank you, sir. Yun, kasama sa build yan ng ating pong Duterte administration. Okay, dako tayo. Kung sira ang mga kalye, kailangan ayusin para makabisita tayo sa mga lugar na gusto hong ipromote ng Department of Tourism. Exactly. Bukod sa magagandang tanawin, abay masasarap na pagkain at natatanging kultura ho ng mga Pinoy tulad ho naming tatlo. Marami na ho mga dayuhan ang pinipiling dito na ho manirahan sa ating pong bansa. Bakit kaya ang top choice po nila ay ang bansang Pilipinas? Panoorin po natin. Sa ganda ng Pilipinas at sa taglay nitong natural na yaman, hindi nakapagtataka kung bakit nahuhumaling dito ang mga dayuhan at turista. At hindi lang sa magagandang tanawin sila napapabilib. Hangang-hanga rin sila sa kakaibang kulturang Pinoy. Masasarap na pagkain, magandang klima at marami pang iba. Pero para kay Paul, isang Amerikanong tubong Boston, higit pa sa mga bagay nito ang kanyang nakita. Kaya siya nagdesisyong dito sa Pilipinas manirahan. Everywhere I went, everybody's so respectful, so hospitable, so friendly, so warm, that when I went home, I missed every way you go. Everybody treats you like a VIP. That was just something that I had never experienced before. Sa unang pagtapak pa lamang daw ni Paul sa Pilipinas, naisip agad niyang dito mamalagi pagtanda niya. That was in the year 2000. I was in my 40s. I said, well, someday I want to retire here. Kaya pagbalik daw ng Amerika, sinimulan na niyang mag-ipon ng pera. One of the things I did is I bought a Philippine signature. I put that in the top drawer of my bureau to remind me why I'm saving my money so I could retire in the Philippines. Pero pagsapit pa lamang ng 55 years old, halos hindi na mahintay ni Paul ang kanyang pagre-retiro. Kaya naisip niya mag-apply ng visa sa Philippine Retirement Authority o PRA, ang ahensyang tumutulong sa mga katulad niyang foreign national para makapag-retiro sa Pilipinas. When they approved my visa, I came in April of 2011. I went home in May after I got the visa in hand.
And I sold all my stuff and jumped on an airplane and came back. Sa Pilipinas na rin siyang nagdesisyong magbalik eskwela para makakuha ng doctorate degree. At kalaunay, naging teacher sa mismong universidad na pinasukan, ang Polytechnic University of the Philippines o PUP. At si Paul, ang nag-iisang American national na nakapagtapos sa graduate school ng PUP. Siya rin ang kauna-unang American professor na nasabing paaralan. Sa loob ng 6 na taong paninirahan sa Pilipinas, hindi niya mapigilang mamangha sa kultura at gandang loob ng mga Pilipinong kanyang nakikilala. One of my classmates when I first enrolled in school, he was a professor at San Beda College. And he invited me to the campus and he showed me around. And we're walking around the campus and all his students would, when they saw him, they would walk up to him and do that. And I had never seen that. And I'm just like, my jaw was literally like down. Now I've learned from being here longer, that's a common way of showing respect to people. And I just thought that was so cool. Bukod sa nakasanayan, minahal na rin ni Paul ang mga bagay na tatak Pinoy. I love my jeepney rides. I love my MRT even when I'm shoved into it. And all the rest that goes with it. That's all part of the experience. And to see a jeepney driver, he's collecting the money, seeing who's getting in and out, weaving in and out of the traffic, paying the loader, and you know, all these things, multitasking, all these things at once. My head would explode. Wala rin daw siyang pinapalampas na putahing Pinoy. Kung ano ang ihain, yun ang kanyang kinakain. Maliban lamang sa isa, ang balot. My first experience was probably a very mature chick, but I had to try it. So yeah, I've tried. Anything that anybody served me, I've tried. Some things like balut, it was a one-time deal. But most of the stuff I just eat. Biyaya raw para kay Paul ang mabigyan ng oportunidad na manirahan sa Pilipinas. Kaya naman, hinihikayat din niya ang kanyang mga kaibigan na bumisita para personal na masaksihan ang ganda ng bansa. You have no idea what a wonderful country this is and what wonderful people they are. And, you know, just come to experience it yourself. It's hard for me to put into words. You have to be here. You have to experience it. You can't be afraid to get on a Jeep and talk to people and interact with people. I have a saying, the Philippines gets in your blood and you can't leave. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama ho natin ngayon si Danny Dumipig. Isa po siyang konduktor po ng isa pong bus company. Ang reklamo ho niya ay sinuspindi daw ho siya ng Lucena Bus Line Incorporated. Noong daw hong June 20, 2017, sinuspindi raw siya ni si Danny, ito pong ating kasama, ng kanya pong dispatcher na si Mr. Rosete. Ang dahilan, nagtanong lamang daw siya tungkol sa ruta nila ng kasamahan po niyang bus driver. Pero sa halip daw na sagutin daw to na kanyang pong dispatcher, sinigawan siya at galit daw itong inabot sa kanya. Sinabihan rin po siya nitong arugante at naghahamon ng away. Tinanggap naman ho ni Danny ang 30-day suspension pero
Nung humingi po siya ng suspension letter, ayaw daw siya bigyan ito ng kanya pong dispatcher. Ano yan? Kaya tanong ho natin si Mang Danny ngayon. Mang Danny, kumusta? Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Okay. Ano bang dahilan at bakit ka pa nagtanong ng ruta ninyo? Hindi ba ninyo alam yon? Kasi yung ano namin dyan, sir, pag Baya Alabang ka po, automatic na o yan, Dilaro sa exit. Okay. Tiningnan ko po yung TCR ko ay merong Magallanes exit. Sobrang traffic ko doon. Tinanong ko na siya, minasama niya ng tanong ko. Oo. Ang sabi niya sa akin, huwag mo akong gawing sinungaling. Oh. Yun ang sabi niya. Bakit ano? Ba't napunta doon sa sinungaling? Yun nga, sir, kasi ang pagtatanong ko daw, sabi ko, sir, bakit nilagyan mo po ng Magallanes yung TCR ko? Dapat yan automatic Dilaro sa exit yun. Kasi ang usapan namin dyan, pag Baya Alabang ka, automatic Dilaro sa ka na. Nilagyan ng tawag nito, nilagyan ng Magallanes exit. Yan ang tanong ko sa kanya, minasama niya na ho yun. Sabi niya, wag mo akong anuhin. Sabi niya, wag mo akong gawing sinungaling. Mang Danny, yan bang kauna-unahan na nagkasagutan kayo? Meron pa mga first time pa lang po yun, sir. First time lang? Yun pa lang talaga. Maliban gising niya o mainit sa gulo? Hindi, talagang matapang talaga ho yan kasi may binugbog nga po yan sa Pasay Enforcer. Pasay Enforcer, hindi pa natapos ang kaso. Afraid! Kaya pala, matapang siya. Afraid! Yan ang pinagmamalaki ho yun Oo. So ngayon, 30 days suspended ka. Opo. So ito ba'y nakarating sa pinakapunong opisyal ninyo? O siya lang nagsuspinde sa'yo? Hindi, galing na po yun sa kanila, sir. Kasi sumulat siya doon sa sumulat siya doon sa TCR. Binigyan ako ng IR. Yung IR, halimbawa, pag binigyan ka ng IR, sasagutan mo yun doon sa opisina. Oo. Parang show cause order. Oo, ganun po. Nung kinabukasan, pinabalik po ako kasi sinagutan ko. Kinabukasan, 1 month suspension na ako. Mula June 20, yun ang naumpisa na po noon. Okay. Siguro, para bigyan hon linaw ito pong issue ito, nasa linya ho ngayon si Cathy Lagdaan. Siya po ang Operations Manager po ng Lucena Line Bus Incorporated. Ma'am Cathy, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Opo, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Ito po Kilos Pronto. Live po tayo ngayon sa PTV4 po, ma'am. Ma'am Cathy, nakarating na po ba sa inyo pong opisina bilang Operations Manager ito pong problema ho ni Mang Danny ho dito? I'm sure kilala ho niyo si Mang Danny. Danny Dumipig. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Naalala ko po yung kaso. May basis po ba na isuspindi po siya nang dahil lang po sa mainit na ulo na inyo pong dispatcher? Actually, sir, nung time na nangyari po yun, hindi pa sa sinasindi. Actually, kinausap ko po siya, sabi ko sa kanya, daanin natin sa maayos na paliwanagan kasi simpleng problema lang po yan eh. Yeah. Although, pinasuhan na siya ng insubordination dahil pangatlong beses na po siyang nagkakaso ng insubordination. Yung mga unang beses po, winarningan lang po siya. Pero since 3 beses na po, base sa mga palisiya ng opisina, para po madisiplina ang isang empleyado, kailangan po natin siyang idaan sa suspension. Ma'am Cathy, Before that, Ma'am Cathy, sabi niyo ho 3 beses na parang may pattern. Meron ba kayong mga memorandum na nakasulat man lang ho na sa papel na ito yung first insubordination, second insubordination, pangatlo na to, sususpindihin na? Ito ba'y dumaan sa siya ba'y may natanggap na sulat na parang first letter para malaman niyo ho sa record niya? O baka naman, ito'y verbal lang, pwede ho lutuin yung isang individual sa ganyang klaseng pamamaraan? Apo. Nakasulat ho ba to? Nakalagay ho ba sa kanyang 201 file to? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ikaw ba'y na may natanggap na 3 una? Yung kasi dyan, sir, pinagsama daw nila yung yung tawag nito, kaso. Pinagsama daw nila. Yun ang pero yung una, may natanggap ka na may insubordination memorandum ka? Ako ang nagpirma doon, sir. Kaso lang, ayaw naman nilang ibigay sa akin yung halimbawa first offense, second offense. Wala akong natatanggap. So hindi ka binigyan ng kasi sulat? Bawal nga daw po, sabi ng... Ma'am, ano ho yun? Parang wala naman pala kayo. Last offense na lang, bigla na lang, bulagtaan to. Ibang klase naman. Nakakatakot naman kay ma'am. Ang tanong lang ho natin, parang hindi nyo binigyan ng tamang due process man lang. Hindi ho ba, ma'am? Sir, i-check ko po yan sa inyo. Okay. Sa mga tuwid, hindi pa kayo nakakasiguro. Napakasiga raw ng inyong dispatcher dyan, ma'am. Talagang... Mr. Rosete. Mr. Rosete. Tatakot ako, ma'am. Ako din. Nanginginig ako. Matapang na wala to, ma'am.
Takot ako. Nakakatakot. Oo. Napakatapang naman. Sobrang tapang. Ma'am Cathy. Apo, sige pa. So, sa makatuwid, wala kayong first letter na warning man lang sa kanya. Definitely meron yan, sir. Ay, kung meron ho, dapat natanggap niyong sinasabing warning para doon sa binigyan ninyo ng warning para magtanda siya. Pangalawa, kung meron, ganun din. Kasi dadaan ho sa labor yan. Ganyan ho ginagawa ho ng mga HR. Kapareho sa inyo, dapat ganyan ho eh. Yes, sir. Meron po yan. Sigurado po ako na meron po yan. Meron. Pero wala. May tanggap ka ba? Ibigay, sir. Ayaw nga po ibigay. Kasi bawal nga daw po. Abay, ma'am, hindi po pwede yun. Ayaw nyo palang ibigay. Hindi ko nga yung 30 days na suspension. Sabi naman nagbibigay sa akin, hindi pwedeng ilabas to. Sabi ko, paano ako papayag? Hindi ako papayag na gano'n. May karapatan ho ang sinasabing inaakusahan ninyo sa sulat ho para na makita ho ng dole. Yun ho ang proseso. O ngayon, kung wala ho kayo, ma'am, baka gawa-gawa ng sigain at tigasin at tulisan na inyong dispatcher. Ibang usapan ho yan, ma'am. Meron po yan, sir. Paano kayo nakakasiguro na meron? Paano kung wala? Baka hindi siya nabigyan. Hindi ka meron nga po, sir. Kaso lang ayaw talagang ibigay sa akin. Kasi pinapipilit na pipirman ko yung 30 days na suspension. Kopya siya. Ayaw mo po ibigay, sir. Kahit man lang ipapasirox ko ayaw kasi bawal nga daw po. Ma'am Cathy, baka ho mahulog tayo sa illegal na suspension nito, ha? Tama. Imposible po, sir. Imposible po mangyari yan dahil lahat mo? po ng due process ng dole, ginagawa po namin. Pero ma'am, meron ho ba kayo mapapakita na pinirmahan niya ho? Na may kopya ho siya, na tinago niya ho? Meron po. Ay baka naman in retroactive niya. Ito ba'y permado niya? Anong buwan ho? Anong petsa? Sabi niya wala raw ho siya kopya. Kasi parang sabi niya bawal. Bawal daw magkaroon ng kopya yung sinususpend. Sabi ng ano doon sa loob, nag-issue sa akin ng suspension letter. Sabi ko, sir, bigyan mo na lang ako ng suspension letter. Sino kausap mo ron? Si Sir Jojo, sir. Si Jojo daw, ma'am. Jojo, ano yan? Hindi ko lang ang apelyido po, sir. Sir Jojo. Sa HR ninyo? Opo. Ayaw siya bigyan ng kopya, Cathy, ni Jojo. Oo, kakatakot to si Jojo. Sige po, sir. Pwede ko po i-verify yun tomorrow. Alright. Kasi definitely meron po lahat yan na copy ang empleyado sa katotohanan file nila. Mas maigi, ma'am, huwag natin parating pa to sa dole. Baka pwedeng ayus-ayusin ninyo yung inyo pong... Ako wala pong problema. Kawawa naman ho itong isa pong konduktor ninyo. Actually, sir, ako na nagsabi dun sa konduktor na para hindi na matuloy yung subordination mo, since pangatlong beses na yan, try natin kausapin yung mga taong involved. Ano sabi? Sa po mismo ang ayaw makipag-ayos. Ayaw mo diba? Ang kinabukasan, sir, kasi sabi ni ma'am, sige punta ka ng Lucena, humingi ka ng tawa doon sa kay Sir Role. Humingi ka ba ng tawa? Sir, sabi ko, parang inamin ko ng kasalanan ko. Wala naman akong kasalanan eh. Nagtanong ka lang kasi. Nagtanong lang po ako, bakit pinalakay niya? Ano ho bang ibig sabihin ng insubordination, ma'am? Na pag nagtanong ho, masama ho ba magtanong ang isang tao para doon sa dispatcher? Hindi po kasi, sir, ganun yung nangyari. Anong version ng dispatcher? At mga witnesses po. Okay. May witnesses daw labang sa'yo. Pinagtulungan na nila ako. Actually, sir, that time na mangyari yun, kaharap po yung Pangulo nila sa Union. Pangulo ng Union? Yung Pangulo nila sa Union ang nagrekomenda na Pangulo ng Union. Pangulo ng Union. Report. Nako, naloko na. Dapat tinatabla ka rin ng si Union. Oo nga, dapat tinutulong. Mabigat. Mabigat ng konti. Sa kanila po yan, sa loob po yan. Kasi Lex eh. Siguro, Ma'am Cathy, pakicheck na lang po yung inyo pong mga papeles, ma'am, no? Kung ito pong allegation po ng konduktor, si Mang Danny, kung wala ho kayong naipakita sa kanya pong papers about sa suspension ho niya, pati yung mga previous ho niyang kasalanan, mukhang may problema ho tayo, ma'am. Okay. Yes, sir. Definitely meron po. Kung wala naman po, karapatan naman po niya magreklamo sa labor kung sakali po. Sige. Okay, ma'am. Niya na hindi po siya nabigyan ng due process. Alright. Sige, ma'am. Cathy, thank you so much, ha. Salamat. Thank you. Natin si Danny sa labor. Kasamahan namin kayo mag-file. May karapatan ho ninyo yan. Maraming salamat labor po, na mag-desisyon kung sino ang tama o mali. Okay. Maraming salamat po, sir. Okay, ka lang. Easy. Relax lang. Easy. Ay, dito pa. Dumako naman tayo dito. Tolben at Alex.
Kuha kasi ako kay Danny. Kasama naman natin ngayon sa studio sina Renali Cacho. 18 taon nang nagtatrabaho bilang isang fusing. Mila Oy, 3 taon nang nagtatrabaho bilang isang planchadora. At Loreza Cebuan, 2 taon nang nagtatrabaho bilang isang trimmer. Okay. Inireklamo nila ang kanilang pinapasukang garments company dahil sa sobrang baba raw ng pasweldo. Ang High-End Fashion Incorporated. Okay. Kalain mo yun, high-end pa ang pangalan. Mababa Yung pala, pasweldo. kuripot pa sa aswang. Magandang hapon ako sa inyo. Sino ba si, ano ang pangalan nyo? Renali Cacho. Renali. Ikaw yung 18 years na. Diyos ko po naman. Magkano naman ang natatanggap mong sweldo mula sa kumpanya, yung arawan, bilang ano yung fusing? Ano bang ginagawa ng fusing? Yung ano po, collar, inano po namin, nilalagyan ng pilon, tapos sinasalang po namin. Yung collar. Kayo nagpuporma. Okay. Magkano ang sweldo mo kada araw? 216 lang po. 216? Anong oras ang umpisa ng trabaho mo? 8 to 6 po. 8 to 6? 10 hours. Sobra pa yun, 10 hours. Tapos, yung katabi mo naman, ikaw naman, ilang taong ka na? Ilang taon na siya sa kuwan? Magtatatlo ngayon July 7. Magkano naman ang sweldo mo? 183. Ano naman papel mo ron? Planchadora. Planchadora? Mga ilan ang pinaplansya mo, mga polo? Diyos ko po. Hindi po, iba-iba kasi yung pinaplansya namin. Minsan tela, mga damit. Okay. Kaya naman ma'am, sa likod, magkano naman sweldo mo? 166. 166. Grabe, mababa nga. 200 plus 166 fusing. Kanina sinusubukan nating tawagan yung kumpanya Tolben para Alex hindi nasagot. Matatakot nga talaga yan kasi unang-una mababang pasweldo. Sobrang baba na ito. Illegal yun. Well, nasa linya ng telepono si Attorney Johnson Cañete, ang Regional Director ng Dole NCR. Sir, magandang hapon po, Attorney Cañete. Oo, magandang hapon naman. Oo. Sir, matanong lang, meron kayo tayong 3 garments factory worker dito sa amin. Yung isa, ang 18 years na nagtatrabaho, fusing daw siya, ang sweldo niya ay 216 pesos kada araw. Yung planchadora naman, 183 per day. Yung puro violation yan. Nako, 166 yung isa. Yung isa, 166 bilang trimmer, sir. Kawawa naman. Kasi ang minimum ngayon is 290 kung bago ka pa lang, sir. Pero kung 18 years ka na, paano yun? 400 plus yun. Oo, so ang gawin na lang namin, actually nabigay na yan ni Mark ang pangalan sa company. Magpadala na lang po kami ng Labor Law Compliance Officer doon para complaint meeting. Meron pong complaint meeting Sige po, sir. Meron na kaming nakuha na, meron na naka-assign na Labor Law Compliance Officer. Sisilipin ni Mark ang pangalan ng Labor Law Compliance Officer. So ngayon, sir, parang naloko sila. So, retroactive ba yan? Pwede lang habulin yung mga bayad noon? Yes, of course. That would be the basis of the complaint visit, yung reported na hindi minimum yung nakuha nila na sweldo. Alright. Sige, Attorney Cañete, nako, maraming salamat po, sir. Bukas na bukas, pasasamahan po namin itong mga ito sa iyong opisina. I-text ko mamaya ni Mark ang mga pangalan ng mga Labor Law Compliance Officer na pupunta doon. Alright. Sir, salamat po. Attorney Johnson Cañete ng Dole. Ma'am, ganun na lang. Bukas na bukas. Yung mga kulang na sweldo, ibibigay lahat sa inyo. May tinatawag na retroactive. Yun. Sir, mga anong oras ang balik namin bukas? Mag-uusap tayo mamaya sa baba. Sa baba, pag-uusapan natin naman. May kasama kayo doon. May kasama kayong staff namin. May camera pa. At sandali lang, huwag kayong masyat. Kasi baka bigla kayo tumawid din sa harap namin. Kaya paring Erwin, Ben, kaya to tinitingnan ko aking collar. Pag hindi maganda pala magtabingi, baka siguro may problema yung worker. Siguro. Di ba? Baka kasi minsan may mabili ako polo, parang may patak ng luha. Siguro lumuluha yung naglalagay dahil mababa ang sweldo. Kulang ang sweldo. Paano to na walang kwelyo? Yung trimmer, minsan tabingi yung pagka-trim, siguro kulang. Yung planchadora, mukhang may sunog yung bago kong polo. Siguro sinusunog talaga ng planchadora mo na. Dahil baka mura masyadong sweldo. Okay, diretso tayo. Kumustahin natin ang sumbong na inilapit sa atin ng isang truck driver na binato at binugbog muna tapos binato ng martilyo ng mga miyembro ng isang towing company. Narito ang Kilos Prontong Aksyon.
Biyernes 23 ng Hunyo, lumapit sa Kilos Pronto si Antonio Bandoy upang ilapit ang kanyang sumbong. Iyan ba'y martilyong binato sa'yo? Martilyo, sir. Maswerte ka, hindi ka tinamaan sa ulo. Binugbog at binato ng martilyo si Antonio ng mga miyembro ng JFE Towing Company. Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority o MMDA upang idulog ang kanyang sumbong. Sir, actually yung towing truck na JFE 160 na yan, pinadala ko na po sa towing impounding namin sa... Ayun. Martes, 27 ng Hunyo, agad kaming nagtungo sa MMDA upang personal namin makaharap ang may-ari ng towing company. Pinagharap si Antonio at ang may-ari ng towing vehicle. Ayon sa investigasyon, hindi alam ng may-ari ng towing vehicle ang nangyari. Kung hindi pa po sila pumunta ng VTAG at hindi tumawag kay Sir Bong, hindi ko pa po nalaman na ganun po palang nangyari. Matapos ang diskusyon, inabisuhan ni Attorney Roy Taginod ang may-ari ng towing vehicle na iharap ang kanyang mga tao bukas. Siguro in your end, madam, siyempre tao na yan. Opo. You try everything na ma-present natin sila para may mapakinggan yung side nila. Sa huli, nangako rin ang may-ari ng towing vehicle na sasagutin ang lahat ng pangangailangan ni Antonio sa kanyang pagpapagaling. Willing naman po ako, sir, dahil siyempre, ano ko po yung obligasyon ko, dala ko po yung may-ari ng truck. So, nakita nyo, mabait yung may-ari. Yeah. Talagang pinanagutan niya ang kalokohan ng kanyang mga tulisan na tauhan na dapat pinupukpok ng sapatos. Nas Mariosep ng mga kumag na yun. Eh, parang ang ginawa niya, sagutin na lang namin. Tama. Eh, Pati dapat yung mga empleyado niya, palitan na niya. Palit na. Dapat magsilbing ito parang aral sa lahat ng mga towing kami. Pag nakilos pronto kayo, naku, Diyos Mariosep, kapag hindi namin kayo sinapak, naku, Diyos Mariosep talaga. Nakakatakot ba yun? Hindi naman. Sigurado ka? Nakakatakot ba? Hindi, mabait yung ano eh. Mabait naman. Mabait yung misis eh. Yung ano, yung babae may-ari. Mabait. Pero parang sobrang bait, baka hindi matatakot yung mga tauhan niya. Kaya nga siguro, gano'n. Batiin muna natin yung mga friendsters natin. Wala na palang friendsters. Friendster? Messenger. Halata naman. Facebook friends. Hindi ko na naabutan yun eh. Nang meron pa lang gano'n. Si Nor Giday, sabi niya, napaka-unfair naman para kay Kuya dahil sa pagtatanong, nasuspended kagad siya. Tama nga naman. Si Jonalyn de la Cruz, magandang hapon po, Sir Ben, Alex, Sir Erwin, watching from Singapore. Ay, thank you, Jonalyn. Eileen Di Valdez, watching from Abu Dhabi, UAE. Yun. Si Karina Akain, we've got so many beautiful beaches, mountains, wherein you can call it home, a real home. Ito naman si Wildflower Joe Tomas. Lagot kayo, haha, malaking habulan ng sweldo yan. Florenda Bautista, grabe, sobrang low budget yan. Wala na sa lugar. Magpasweldo, hindi makatarungan yan. Pang-aabuso yan. Tama naman. Puro lang. Di naman bawal magnegosyo, pero dapat pantay-pantay. Tama. Tratuhin yung mabuti mga empleyado. Huwag naman yung puro kayong mga may-ari kumita ng sobra. Tulungan nyo rin yung mga kababayan natin. Paano pag sinabi ng may-ari, talk to my attorney? Naalala ko yung buwang kahapon yun. Takot ko lang yan. Natakot ko. Takot ka ba doon? Sipain ko pa yung paluin ko sa ulo. Talk to my attorney. Ibigay daw natin yung mga hindi. Anong tao ko ron? Ay, nako. Ay, susunod na po, balita ha. May bago na hong may bago na hong image ang ating pong logo ng PTV. Maganda na. Tapos 1 million na pong followers po ng PTV Facebook page. Akalain mo yan. Thank you sa mga support. Malaki ang, paring Martin, anda na, Yes, galing. Good job. Akalain mo yan. Kita mo Dati yan. parang mga 100,000 lang yan. 100,000 ano lang. Hindi pa nga wala pa. 10,000 pa lang. Nakita ko, nung panahon ni Pinoy. Ay, 5,000 lang eh. 10 lang yata yung cut eh. Nung pumasok si Martin. Nako, 1 million na ho tayo. Strong followers. Hindi nga tayo eh. 10 lang eh. 10 lang, naging 50. Announce pa nila. Easy. Higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo, pampubliko dapat kilos. Pronto!